Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Enric mula sa Plaridel sa probinsya ng Bulacan. Sa totoo lang ay hindi ako ang tipo ng tao na madaling maniwala sa mga multo o kung ano-anong mga kababalaghan noon. At ang tingin ko sa mga horror movies ay pampalipas oras lamang. Mas focus ako sa realidad, sa trabaho, sa pamilya at sa kung paanong itataguyod ang buhay sa pang-araw-araw. Pero may mga pangyayari talagang hindi maipaliwanag ng lohika at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sa tuwing sumasapit ang dilim ay hindi ko magawang matulog ng hindi nakabukas ang ilaw. Sa totoo lang Papa Dudut, kung tatanungin mo ang mga kalaro ko noong bata pa ako, sasabihin nila na ako yung pinakamatapang sa amin. Hindi ako takot sa dilim at hindi ako takot sa matatandang sabi-sabi. At lalong hindi ako naniniwala sa mga elementong yan. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang lumang gamit na naiwan sa amin. Bago pa man naging bodega ang second floor namin, ang bahay namin sa probinsya ay isang tipikal na lumang bahay. Yung baba ay semento pero yung itaas ay gawa sa matitigas na kahoy na kapag nilalakaran mo, humihingi ng atensyon sa ingay. Masaya ang bahay na ito noong buhay pa si Lola pero may isang sulok sa itaas na kahit na noong bata pa ako ay may kakaiba ng pakiramdam, ang lumang aparador ni Lola. Matapos pumanaw ni Lola noong 2012, kami na ang nag-asikaso ng mga gamit niya. Doon namin nahanap ang isang antique na manika. Hindi ito yung mga manikang nabibili sa mall ngayon na gawa sa plastic o rubber. Ang manikang ito ay gawa sa porcelain, maputla ang mukha niya, parang bangkay na nilagyan ng makeup at may mga matang gawa sa bubog na parang laging sumusunod sa bawat galaw mo kahit saang anggulo ka tumingin. Sabi ni ate, regalo raw yon kay Lola ng isang matalik na kaibigan noong kabataan niya. Ang kwento-kwento, ang kaibigang yon ay galing sa isang liblib na baryo at bigla na lamang nawala matapos ibigay ang manika. Parang iniwan lang niya ang manika para magkaroon si Lola ng bantay. Enric, tingnan mo parang humihinga. Biro sa akin ni ate noon habang hawak ang manika. Nakasuot ito ng lumang Victorian dress na kulay puti pero dahil sa tagal ay naging kulay lupa na ang dulo ng gown. Ang nakakapangilabot pa, ang buhok nito ay hindi nylon. Totoong buhok daw ng tao yon na tinanim sa anit ng manika. Kapag hinahawakan mo ay malambot pero malagkit sa pakiramdam. Para may langis na hindi maalis-alis. Pinangalanan ni ate ang manika na Clarita. Noong una ay hinahayaan lang namin si Clarita na nakaupo sa ibabaw ng aparador. Pero unti-unti nagsimula na kaming makapansin ng mga weird na mga bagay. Minsan kapag gising ako sa umaga ay makikita ko si Clarita na nakaharap sa bintana. Gayong sigurado akong nakaharap siya sa pinto bago kami natulog. Akala ko nung una ay pinagtitripan lang ako ni ate. Pero isang gabi narinig ko si ate na umiiyak. Pagpasok ko sa kwarto niya nakita ko ang manika sa paanan ng kama niya. Ang masama pa nakatali ang buhok ng manika sa mga daliri sa paa ni ate. Paano mangyayari yon? Wala namang ibang tao sa kwarto. Itapon na natin yan, Nay. Sabi ni ate isang gabi habang nanginginig. Pero si nanay dahil sa respeto kay Lola ayaw niyang itapon.
Alaala yan ng lola ninyo. Ilagay ninyo na lang sa taas ng bodega para hindi ninyo makita. Doon na napunta si Clarita sa second floor. Nilagay siya sa isang loob ng kahon na gawa sa kahoy, tinakpan ng lumang kumot at tinambak sa gitna ng mga sirang silya, lumang radyo at mga damit na hindi nakasya sa amin. Akala po namin ay doon na matatapos ang lahat. Akala namin kapag hindi na namin siya nakikita, hindi na rin siya makakaistorbo. Pero tuwing gabi ay nakakarinig kami ng mga mahihinang kaluskos sa itaas. Parang may kumakamot sa sahig. Tinatawanan lang ni tatay, sabi niya ay baka mga daga lang daw o kaya naman ay yung pusa naming si Miu Miu na mahilig mag-explore sa itaas. Pero si Mimiu, napansin ko na ayaw na ring umakyat sa second floor noon. Tatambay lang siya sa hagdanan na nakatingin sa taas at biglang gagawa ng hissing sound na parang may kaaway na hindi namin nakikita. Samantala lumipas sa mga taon hanggang sa dumating ang 2016. Doon ko na-realize na hindi pala daga ang naririnig namin sa itaas at si Clarita hindi lang pala siya basta dekorasyon na nakatago sa kahon. Hindi lang pala siya basta nananahimik. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon na muling makalabas. At ang baha na hatid ni Lawin ang naging daan niya para muli kaming makalaro. Nagsimula ang lahat bandang hapon noong October 2016. Nagsimula nang magbago ang kulay ng langit. Hindi lang siya basta madilim, parang naging kulay ubi na ang kalangitan na may halong gray. At ang sabi sa balita, signal number 4 na raw sa probinsya namin. Kami naman kampante pa nung una, akala namin ay gaya lamang ito ng dumang bagyo na malakas ang ulan pero lilipas din. Pero nagkamali kami. Pagdating ng alas 8 ng gabi nagsimula ng humagupit ang hangin. Yung tunog ng hangin, Papa Dudut, ay hindi lang basta sipol. Para siyang boses ng taong sumisigaw sa labas ng bintana. Ang mga puno ng mangga sa tapat ng bahay namin ay halos umalik na sa lupa sa tindi ng palo ng hangin. "Enric, ang tubig! Pumasok na sa kusina!" sigaw ni tatay. Nagkagulo na kami, ang bilis ng pangyayari sa loob lang ng 30 minuto. Ang tubig na dati hanggang sakong lang ay biglang umakyat sa tuhod at ang masaklapa dahil sa tindi ng ulan, tumatagas na rin ang bubong namin. Basang-basa ang sofa, ang TV at ang mga gamit namin sa ground floor. "Wala na tayong magagawa rito," sabi ni Lolo habang pilit na itinataas ang mga sako ng bigas sa ibabaw ng lamesa na lumulutang na rin. "Iakyat yun na ang lahat ng mahalagang gamit sa second floor. Doon na tayo matutulog." Pahirapan ang pag-akyat. Puno ng alikabok ang second floor kaya kailangan pa naming magwalis sa gitna ng dilim dahil nawalan na rin ang kuryente. Tanging flashlight at kandila lang ang dala namin habang nag-aakyat ako ng mga kumot at unan. Dumaan ako sa sulok kung saan ay nakalagay ang kahoy na box ni Clarita. Tumigil ako sandali, bakit parang bukas ang takip. Sigurado ako, bago kami umakyat noong nakaraang buwan para maglinis ay sarado yon at may patong pang mabigat na palanggana. Pero ngayon ay nakabukas ito ng bahagya. May isang piraso ng puting tela, ang dulo ng gown ng manika, ang nakalawit sa labas. Hindi ko na lang pinansin, Papa Dudut. Iniisip ko na baka nasagi lang namin ni ate habang nagmamadaling mag-akyat ng gamit. Nang may latag na ang mga kutsyon sa gitna ng bodega, doon na kami nagumpukan. Magkatabi kami ni Lola o ni Lolo at ng bunso kong kapatid. Ang dilim-dilim, tanging ang ingay lang ng ulan sa bubong at ang malalakas na kulog ang naririnig namin. Si Mimiu naman ay parang balisa. Kanina pa siyang paikot-ikot sa mga paa ko. Parang gustong magpakarga pero ayaw namang magpahawak. Ang kanyang mga mata ay lagi nakatingin doon sa madilim na sulok kung saan ay naroon ang box ng manika. "Matulog na kayo," may nang sabi ni Lolo. "Malayo pa ang umaga." Samantala lumipas ang ilang oras. Nagising ako hindi dahil sa ingay ng bagyo. Umupa na ang malakas na hangin at tila tumigil na rin ang pagulan. Nagising ako dahil sa isang sobrang sakit na pakiramdam sa pantog ko. Ihing-ihi na talaga ako.
Dahan-dahan kong inalis ang kumot ko, malamig yung lamig na nanunuot sa buto. Ang tanging ilaw na bukas ay yung maliit na bumbilya sa loob ng CR sa dulo ng bodega. Hindi naman talaga siya liwanag, para lamang siyang maputlang dilaw na anino na nagbibigay ng hugis sa mga gamit sa paligid. Tumayo ako. Napansin ko din kaagad na wala si Mimeo sa tabi ko. Lumingon ako sa paligid at doon sa tapat ng liwanag na nanggagaling sa pintuan ng CR, nakita ko ang pusa namin, naglalakad siya ng napakabagal. Pero ang kakaiba sa paglakad niya, imbis na yung maliksing galaw ng pusa ay parang bawat hakbang niya ay mabigat. Parang may pasan siya. Noong una, Papa Dudut, akala ko ay baka nakakuha siya ng malaking daga o basahan. Pero nang tumapat siya sa liwanag ay doon tumigil ang mundo ko. Nakita ko si Clarita, hindi na siya nasa loob ng box. Nakapatong siya sa likod ni Mimeo. Ang maliit niyang kamay na porselana ay nakabaon sa balahibo ng pusa. Parang ginagamit niyang renda para kontrolin ang bawat hakbang nito. Ang maliit niyang binti ay nakayakap sa tiyan ni Mimeo. Mas lalo akong kinilabutan, Papa Dudut, nang makita kong gumagalaw ang manika. Ang kanyang porselanang ulo ay dahan-dahang pumipihit. Hindi yung pihit ng tao kundi yung parang mechanical na galaw. Hanggang sa humarap siya sa akin. At ang kamay niya ay nagsimulang kumampay sa hangin, Papa Dudut. Parang sumasayaw siya habang nakasakay sa pusa. Dahan-dahan, taas baba na tila ba ini-enjoy niya ang bawat segundo ng gabing yon. Ni hindi man lang nagmeow si Mimeo, parang tulala ang pusa. Parang ginagawa siyang sunod-sunuran ng kung anong espiritong nasa loob ng manikang yon. At ang pinakamasakit sa pandinig ko ay yung tunog ng maliit na kuko ng pusa sa kahoy. Sinasabayan ng mahinang hagik-hik na parang boses ng bata pero galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko makakalimutan ang itsura ni Clarita ng sandaling yon. Ang kanyang maputlang muka sa ilalim ng madilim na ilaw ng CR, ang kanyang mga mata na parang kumikinang sa tuwa dahil sa wakas ay nakita ko ang kanyang lihim. Sa sobrang shock ko, Papa Dudut, hindi ako nakagalaw ng ilang segundo. Pero nang makita kong magsimulang bumilis ang lakad ni Mimeo at ang manika ay lalong nag-wild sa pagsayaw nito, doon ako napaatras. "Lolo! Lolo!" sigaw ko. Pero parang walang boses na lumalabas. Dahil sa pagmamadali ko makabalik sa kutsyon, hindi ko napansin ang isang lumang lamesa na gawa sa mabigat na nara. Tumamang balakang ko rito ng napakalakas. Tumagilid ang lamesa at ang lumang plato at radyo na nakapatong doon ay nagbagsakan. Ang tunog ay parang sumabog na bomba sa gitna ng tahimik na gabi. "Ha, ano yun? Enric!" Biglang napabangon si Lolo. Kinapa niya kaagad ang flashlight at itinutok sa akin. "Anong nangyari? Bakit ka nanginginig?" "Lolo, yung manika, si Clarita nakasakay kay Mimeo dun Doon sa may CR." Turo ko habang nagtatago sa likod ni Lolo. Itinutok ni Lolo ang flashlight sa dulo ng hallway pero wala na doon ang manika. Ang nakita lang namin ay ang bukas na pinto ng CR at si Mimeo na biglang lumitaw mula sa ilalim ng isang lumang aparador. Dilat na dilat ang mata at tila pagod na pagod. "Nananaginip ka lang, apo. Dahil yan sa pagod at gutom," sabi ni Lolo habang hinahaplos ang likod ko. Pero napansin ko na habang naglalakad si Lolo papunta sa box ng manika, napatigil din siya. Ang box ay bukas na ngayon ng tuluyan at si Clarita nakasubsob siya sa loob ng box. Pero ang kanyang gown ay punong-puno ng balahibo ng pusa. Puting-puti na balahibo kay Mimeo. Hindi nagsalita si Lolo pero alam ko na nakita rin niya yon. Nakita niya ang ebidensya na hindi lang ako namamalikmata. Kinabukasan, kahit pagod pa sa bagyo, yon agad ang inasikaso namin. Pagsikat ng araw, kahit baha pa sa labas ay hinikayat ko si Lolo. "Lolo, hindi ko na kaya rito hanggat nandito yan." Kinuha ni Lolo ang manika gamit ang isang makapal na sako. Ayaw na niyang hawakan ito ng direkta. Dinala namin ito sa simbahan ng bayan. Matagal kaming naghintay sa pari. Nung binindisyonan ng bahay, ramdam ko ang bigat na parang nawala sa dibdib ko. Pero ang manika ay hindi namin binawi.
Sabi ng sakristan sila na raw ang bahalang mag-dispose o magsunog nito. Lumipas ang maraming taon 2024 nang pumanaw si Mimiu. Iyak ako ng iyak noon. Kasi siya na lamang ang saksi sa nangyari sa akin noong 2016. Pero akala ko kasabay ng pagkawala ni Mimiu ay ang pagkawala rin ng mga alaala ng gabing yon. Dumating ang taong 2025, Papa Dudut. Lalong lumala ang pagpaparamdam sa loob ng bahay namin. Madalas kasi kapag madaling araw at nakahiga ako sa ground floor, naririnig ko rin ang langit-ngit ng sahig sa second floor. Tunog ng maliliit na paa, tunog ng kuko ng hayop at minsan ay may kasamang kalos ng parang telang kinakaladkad sa sahig. Hindi ko alam kung si Mimiu ba yon na bumabalik para magparamdam o yung manika ba ay hindi talaga naitapon at bumalik para hanapin ang kabayo niya. Hanggang isang araw naglilinis kami ng bakuran dahil sa tindi ng init. May napansin ang bunsong kapatid ko na nakasandal sa gate namin, isang lumang sako na putikan at basang-basa. Kahit na sobrang tirik ng araw. "Kuya Enric, ano to? May nag-iwan yata ng basura," tawag niya sa akin. Noong nilapitan ko, bumaligtad ang sikmura ko, amoy lupa, amoy imbornal at amoy bulok na ewan. Binuksan ko ng bahagya gamit ang isang pirasong kahoy at doon ko nakitang pamilyar na maputlang muka. Si Clarita, Papa Dudut. Pero hindi na siya yung tulad ng dati. Ang gown niya na dati ay kupas na puti ngayon ay punong-puno ng itim na amag at putik. Ang kalahati ng mukha niya ay may lamat at ang isa niyang mata ay wala na. Isang madilim na butas na lamang ang nandun. Pero feeling ko ay mas nakikita niya ako gamit ang butas na yon kesa noong buo pa siya. Halos himatayin ako. Paano siyang nakabalik? Itinapon namin siya 10 taon nang nakakaraan sa kabilang bayan. Hindi ko na sinabi kay Lolo dahil ayaw ko na siyang mabalisa. Ang ginawa ko ay kinuha ko yung sako, dinala ko sa dulo ng kalsada at itinapon ko sa malalim na bangin na puno ng basura. Pero pag uwi ko ng bahay, pag-akyat ko sa second floor para kumuha ng charger ay nandun siya. Nakaupo sa gitna ng hagdanan. Putika ng sahig, may mga bakas ng maliliit at maduduming paa na naglakad mula sa pintuan papunta sa hagdanan. Nakatingin siya sa akin at sa pagkakataong ito ay nakangiti na ang manika. Isang ngiti na hindi ko nakita noong 2016. Papa Dudut. Doon na nagsimula ang totoong impyerno. Hindi na lang siya basta nagpapakita ng gugulo na siya. Isang gabi natutulog si Lolo nang bigla siyang mapabangon at sumigaw. Pagpasok ko sa kwarto niya nakita ko ang mga braso ni Lolo. May mga galos, mahaba at malalim ang kalos na parang gawa ng maliit na kuko. Ang masama pa sa ilalim ng unan ni Lolo, nahanap namin ang nawawalang mata ni Clarita. Nakatingin sa amin mula sa ilalim ng unan. May bumubulong sa akin, Enric. Nanghinginig na sabi pa ni Lolo. Sinasabi niya na bakit niyo ako iniwan. Nagugutom ako. Hindi lang yon. Ang bunsong kapatid ko ay nahanap ko sa kusina nung isang madaling araw. Tulala siya, hawak ang kutsilyo sa harapan ng basurahan at ang sabi niya may naguutos daw sa kanya na pakainin si Mimiu. Pero patay na si Mimiu. Nasaan si Mimiu? Tanong ko sa kanya. Itinuro niya ang kisame nang tumingala ako. Sabay tutok ng flashlight ay muntik na ako mabuwal. Sa itaas ng aming dining table ay may mga bakas ng basang putik na hugis paa ng pusa at malit na paa ng tao. Paikot-ikot sila sa kisame at parang naghahabulan. At mula sa bodega sa second floor ay narinig namin ang isang mahabang meow. Isang meow na hindi tunog ng buhay na pusa. Tunog ito ng pusang nahihirapan, pusang galit. Simula noon, Papa Dudut, hindi na kami makatulog. Ang buong bahay ay amoy imbornal na kahit na anong spray ng disinfectant ay hindi mawala-wala. Isang gabi nagpasya kaming lahat na matulog sa isang kwarto sa ground floor. Nilak namin ang pintuan, naglagay kami ng mga rosaryo at asin sa bawat bintana. Bandang 3:00 ng madaling araw, narinig namin ang malakas na kalabog sa itaas. Parang may nagtatapon ng mga furniture sa second floor. Tapos ay biglang tumahimik. Maya-maya pa,
Narinig namin ang dahan-dahang pagbaba sa hagdanan. Bawat baitang ay may kasamang tunog ng basang tela na kinakaladkad. Huminto ang tunog sa labas mismo ng pintuan ng kwarto namin. "Enric, buksan mo ang pinto!" Boses yon ni ate. Pero imposible, si ate ay nasa Maynila at nagtatrabaho. Alam kong hindi siya yon. "Enric, laro tayo, sakay ulit ako." Ang boses ay naging boses ng isang bata, tapos ay biglang naging boses ni Lola na matagal nang patay. Biglang nayanig ang pinto. May kumakalmot sa kabilang bahagi, ang mga kalmot ay pababa mula sa itaas ng pintuan hanggang sa ilalim. Nakita namin ang maliliit na daliri ng porselana na pilit na sumusuot sa ilalim ng awang ng pintuan. Ang mga daliri ay maitim, madumi at may mga uod na lumalabas. "Umalis ka rito!" sigaw ni Lolo habang nagwiwisik ng holy water sa pintuan. Narinig namin ang isang matinis na tawa. Isang tawang parang nabasag sa baso or nabasag na baso. Tapos isang malakas na kalmot sa pinto ang huling narinig namin bago muling tumahimik ang paligid. Kinabukasan, tinignan namin ang labas ng pintuan, walang tao. Pero may nakasulat sa pinto gamit ang putik at kung anong itim na likido. "Hindi niyo ako matatapong muli." Umakyat ako sa second floor para tingnan ang bodega. Wala na ang box, wala na ang mga lumang gamit na nandoon. Ang bodega ay naging malinis maliban sa isang bagay sa gitna ng sahig. Ang manikang si Clarita nakaupo sa isang lumang rocking chair na hindi naman namin pagmamay-ari. Nakasuot na siya ng bagong damit. Isang damit na kinuha niya mula sa mga lumang damit ng kapatid ko. At sa kandungan niya ay nandoon ang isang tumpok na mga buto. Buto ng hayop na mukhang buto ng pusa. Lumingon ang manika sa akin, wala siyang bibig pero ramdam ko ang boses niya sa loob ng utak ko. "Dito lang ako, Enric. Dito lamang kami." Tapos mamayang kaunti ang manikang si Clarita ay unti-unting lumaki at naging kasinlaki ng isang normal na batang babae. Pagkatapos noon ay tumitig siya sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata tapos ay patakbo niya akong nilusob. Doon ay nawalan ako ng malay dahil sa labis na pagkatakot. Nagising na lamang ako kinaumagahan, wala na yung manikang si Clarita pero naroon pa rin yung mga buto ng pusa sa rocking chair. Dahil dito ay kumuha ako ng kutsilyo sa kusina at muli kong hinanap si Clarita. Bumalik ako sa kwarto pero napukaw ang atensyon ko sa aparador ni Lola. Hinalughog ko yon at natagpuan ko sa loob ng cabinet ang mga lumang sulat ni Lola na nakatago sa isang malit na baul. Doon ko nahanap ang isang kupas na diary na may petsang 1950s. Habang binabasa ko ang mga pahina ay nanginginig ang kamay ko. Hindi pala basta regalo ang manikang si Clarita. Ayon sa sulat ni Lola, ang kaibigang nagbigay nito sa kanya ay isang ina na nawala ng anak sa isang aksidente. Isang batang babaeng nagngangalang Clarita na nahulog mula sa kabayo at namatay noon din. Sa sobrang pait ng pighati ng ina ay nagpagawa ito ng manikang porselana na hinaluan ng abo ng bata at tinaniman ng tunay na buhok nito. Ginamitan ito ng itim na ritual para mabuhay ang manika. Sa paniniwalang doon mananahan ang kaluluwa ng anak niya. Pero ang espiritong pumasok ay hindi ang bata kundi isang masamang elemento na naghahanap ng mapaglalaruan at masasakyan. Ibinigay ito kay Lola para ipasa ang sumpa dahil hindi na kaya ng unang pamilya ang takot. Huli na raw nang malaman ni Lola ang katotohanan, sinubukan daw niya itong idispatcha pero bumalik lang daw ang manika. Samantala nabasa ko rin ang diary ni Lola. Nang manika ay nangangailangan ng buhay na enerhiya. Kaya pala si Mimiu ang unang biktima at ngayon ako na ang tinatarget niya. Sa kabilang banda dumating ang Abril ng taong 2025. Kabilugan ng buwan, hindi na ako makapaghintay. Alam kong kapag lumipas pa ang gabing ito, tuluyan na kaming sasakupin ng dilim sa itaas. Kumuha ako ng gasera, isang galon ng petrolyo at ang itak ni Lolo. "Enric, wag, delikado." Pigil ni Lolo pero hindi ako nakinig. Umakyat ako sa second floor, pagbukas ko ng pinto ng bodega, sinalubong ako ng amoy ng nabubulok na karne. Ang rocking chair ay mabilis na umuuga kahit na walang hangin. Nakasakay doon si Clarita.
Ang kanyang nag-iisang mata ay tila naglalabas ng itim na luha. Biglang tumunog ang isang matinis na halakhak sa buong paligid. At ang mga lumang gamit sa bodega, mga silya, mesa at cabinet ay nagsimulang lumutang at humarang sa pinto. Nakulong ako. Tapos na ang laro, Clarita! Sigaw ko. Biglang tumalon ang manika mula sa upuan. Hindi siya naglalakad. Gumagapang siya sa dingding na parang gagamba. Napakabilis. Ang mga daliri niya ay porselana ay tumutunog sa kahoy. Tak tak tak. Sa isang iglap, nasa kisame na siya. Mismo sa itaas ko. At handa nang dambahan ang balikat ko para gawin akong kabayo niya. Bago pa man siya makatalon ay ibinuhos ko ang petrolyo sa paligid ko at sa rocking chair. Hinagis ko ang gasera sa gitna ng silid. Sumiklab ang apoy, ang mga lumang kahoy na sahig ay mabilis na kinain ng liyab. Sumigaw si Clarita, isang tili na hindi galing sa tao, kundi tunog ng libu-libong nababasag na salamin. Sinubukan niyang lumabas sa bintana pero hinabol ko siya at tinaga ang kanyang porselanang katawan gamit ang itak ni Lolo. Nabasag ang kanyang balikat, bumagsak siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nakita ko kung paanong natunaw ang kanyang muka. Ang tunay na buhok na nakatanim sa kanyang ulo ay nag-apoy at naglabas ng maitim at mabahong amoy ng usok. Ang kanyang iisang mata ay pumutok na. Sa gitna ng apoy, nakita ko ang isang anino. Isang maliit na anino ng bata na tila pilit na kumakawala sa manika. Sumisigaw ito ng huling beses bago tuluyang naging abo. Kasabay nito ay narinig ko rin ang huling meow ni Mimiu. Tila nagpapasalamat dahil sa wakas ay malay na rin ang kanyang espiritu. Mabilis akong tumalon palabas ng bintana papunta sa bubong ng unang palapag bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong second floor. Samantala ay naapula rin ang apoy bago pa madamay ang buong bahay pero ang second floor ay tuluyan ang naging uling. Wala kaming tinira. Ipinatibag ni Lolo ang natitirang bahagi ng itaas at ginawa na lamang itong open air na terrace. Wala kaming nahanap na kahit na anong bahagi ni Clarita sa mga abo. Kahit ang porcelain niya, parang naglaho na parang bula. At doon na bumalik ang tunay na kapayapaan sa buhay namin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya pa rin kaming magkakasama sa isang bahay at nito lang April 1, celebrate po namin ang birthday ni Lolo. At lahat ng mga kamag-anak namin ay nagsidaluhan. Ako naman ay masaya kasi halos isang taon na rin ang lumipas simula nang matalo ko si Clarita. Wala nang mabahong amoy, wala nang mga kalmot sa pintuan. Wala nang tunog ng maliit na paa sa kisame. Papa Dudut, alam ko sa sarili ko na hindi na siya babalik pa. Ang apoy ay hindi na lamang sumunog sa porselana. Tinapos nito ang sumpa na ilang dekada nang nakagapos sa pamilya namin. Wala na po si Clarita, wala na ang manigang sumasakay sa dilim. Papa Dudut, ito lamang ang maishishare ko sa inyo ngayon. Alam ko po na kapag kwentong kababalaghan ay may mga ilan na hindi naniniwala sa kwento. Hindi ko sila pipiliting maniwala. Enjoy nyo na lamang po ang aking kwento. At wish ko na sana'y huwag ninyong ma-experience ang naranasan ko. Promise, nakakatakot talaga. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Enric. Ang kwento po ni Enric ay nagpapaalala sa atin ng nakaraan gaano man ito pilit na itago o ibaon sa limot ay laging may paraan upang muling magparamdam. Ang manikang si Clarita ay nagsisilbing simbolo ng mga multo ng ating pamilya, mga lihim, trauma o mga bagay na hindi natin hinarap ng tama noong una. Ipinapakita nito na ang pansamantalang pag-iwas tulad ng paglalagay sa bodega o pagtatapon sa malayo ay hindi sapat na solusyon kung ang ugat ng problema ay hindi tuluyang pinuputol. Isa pang mahalagang aral ay ang lakas ng loob na harapin ang takot sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sa simula si Enric ay biktima lamang ng kanyang mga nakikita ngunit nang matuklasan niya ang pinagmula ng sumpa. Nagpasa siya na kumilos at itinuturo ng kwento na ang proteksyon ng pamilya ay nangangailangan ng sakripisyo at determinasyon.
na minsan ay kailangan nating dumaan sa apoy o matinding pagsubok upang tuluyang malinis ang ating kapaligiran mula sa mga negatibong enerhiya na bumabagabag sa atin. Sa uli, binibigyan diin ng kwento ang kahalagahan ng paggalang sa mga bagay na hindi natin nakikita at ang pag-iingat sa mga pamanang tinatanggap. Ang trahedya ni Clarita at ang maling paggamit ng itim na ritual ay isang babala na ang pag-ibig na hinaluan ng puot o desperasyon ay nagbubunga lamang ng kapahamakan. Ang tunay na katahimikan ay matatalmo lamang kapag ang mga ligaw na kaluluwa ay nabigyan ng hustisya o ng kalayaan. At ang mga naiwan ay natutong bumitaw sa mga gamit na nagdadala ng bigat sa kanilang buhay. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.